pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media.
sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 7 minutos sa naglabay sa alas 5. Maupay nga aga sa mga namamati sa aton yanano, dinabina sa aton mga maduruto nga mga parag-uma ug mangirisda. Adi nakatliwat sa aton paborito nga early morning program. Welcome sa Usapang Agrikultura. Anaton kasugbong nga naton kompas sa makabag-o nga pag-uma. Mao opdi kami niyo sa sulod na liwat sa nusa ka oras, tikang alas 5 hangtod alas 6. Didala sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para aton mapagharampangan an mga magkadurdilain nga mga bag-o nga kinaadman, mga practical nga tips kan mga istorya san pagkamanilang puson sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako ni mga kaupod yan nga Martes Suzette Pretensio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sir Joven Cardenas, ngan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Ngan mga kaagri, ini nga aton programa ini nahimugso, pinaagi san kolaborasyon, ngan pagpangalimbasog san DA o Department of Agriculture, Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agon makahatag liwat sa aton san mga impormasyon, bahin san mga pitad, inisyatiba o programa ngan proyekto sa Department of Agriculture ngan mga attached agencies. So yes mga kaagri, puno na liwatan naton kaagahon san kinaadman sa sektor san agrikultura. Ngan yan na aton pet sa adi nakata sa ika-26 sa Agosto. Ngan yan na nga adlaw. Yan ang kaagahon aton paghaharampangan an mga istorya san pagkamanilang puson sa aton mga parag-uma matikang dili sa aton rehiyon Eastern Visayas ngan sa aton hipid nga rehiyon sa Central Visayas. So ini nga mga istorya sa aton mga parag-uma. Oo, damo nga mga parag-uman aton yan na makakaupod para kita nga tanan in ma-inspire. Kay iton nga era man good mga istorya, iton nagahatag san inspirasyon ngan iton in pagpamatuod nga pinaagi sa pagkamaluruto ngan sakto nga kinadman ngan bulig tikang sa gobyerno talaga nga magiging maupay an ani ngan kita para sa aton mga parag-uma. Pero syempre antes kita kumadto sa aton mga istorya san pagkamanilang puson, paghirot kita ay mauran-uran Oo, pagpainumdublan naton ngan by the way para sa mga namamating nga mga estudyante ngan mga kaganak. Oo, suspend na ni City Mayor Raymond Uy ang klase. Oo, sa nga tanan nga level. So public ngan private. So since all level waray klase an aton mga estudyante. So, extended an era bakasyon. Anyway, ma-inspire kita na sa kanta, aton paborito ang kanta, adi an Ani at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor.
Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Alright, ito ang kanta nga Ani at Kita. Aton oras, 13 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 16 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamoin padayon nga namamati sa aton paboritong early morning agriculture program. Welcome once again, welcome back sa aton programa Usapang Agrikultura. Ngan sa pagkaya na mga ka-agri, diri na naton paihaon pa aton nahibaroan, aton pamatian, nga naton hilingan para sa aton mga naghihiling sa aton yan sa aton Facebook Live Aton na pamatian nga naton hilingan an istorya san pagkamanilampuson san aton mga parag-uma dide sa aton rehiyon Eastern Visayas. An aton parag-uma nga si Rinaldo Almin nga aton mga rice farmers tikang sa Hinunangan. Mao adi sera para katangatanan in ma-inspire. Madadyaw na aldaw kamadyong tanan. Should I say good morning to each and everyone? My name is Rinaldo Alman. I am 27 years old. I live in Barangay Palingki, Kaibiran, Biliran, taking up a Bachelor in Agricultural Technology at Biliran Province State University. Tikang kabata pa ako, hilig ko na po ang pag-alagahan hayop, ngan pagtanom. Kay ang background na akong family is a farmer. Kay amo nga gingkuha ko po nga course sa agriculture. Tikang sa pagkadako ko, may nakita ko social media nga may dangayan usa ka program nga Young Farmer Challenge. So may daw sa nga tawo nga umintrahan Young Farmer Challenge nga may gin-propose siya nga production. So bagan dito ako nakaisip nga gusto ko lat umintra nga para gihap makabulig pa akong sarili. Ngan ginpakita ko gihaponhan para ipakita ko gihaponhan mga tawo nga diri la sugadinin akon kuan kasarian nga wari may gimpipili nga kasarian kung ikaw ang magkuhahan imo gusto. Kay bisang ka man babae or lalaki, kaya mo gihapon makipagsabayan ha iba. Bisan kita sugadinin akong gender, kaya ko po mag-alagaan hayop ngan magtanom. Ngan ayaw ka mo kahadlok nga umintrahan Young Farmer Challenge kay dako ini nga bulig haaton. Sugad yan na nga panahon ang mga bata yan na nahadlokin pag-alagan hayop ngan pagtanom ka oro ganyan na pagkapot na lahan cellphone. So usa ko nga example nga umintrahan Young Farmer Challenge nga mapakitahan mga kabataan yan na nga bisan social media la ani ira yan agin inaasikasuhan ira pagkabata ipakita gihap nira ha ira sarili nga kaya nira magbuo han usa ka negosyo nga para pag bumulig ha ira sarili. Kaya na po nga panahon ang mga bata yan mga cellphone lang ang ginagamit. Ngan adi ako usa ako gihap nga example nga nakikita niyo nga nakikita ko ha akong sarili nga diri la ha social media an aton pofokusan kundi ha agrikultura. Kaya ha agrikultura di da kita makakuha han aton sarili nga kwarta. Gipili ko po ang native chicken kay nakikita ko ha amon surrounding kulang ang supply ha native chicken. Ngan usa paluwat diriya makuri alagaan. Ngan may nagsuggest ha akon nga han mamanwa tribes nga amito an alagaan an native chicken kay diriya makuri alagaan. Tikang akuhan ka bata, hilig ko na po mag-alagahan hayop ngan pagtanom. Ngan may da ako nakita ha social media nga about hini nga program. Ngan may isa nga tawo nga nakita ko social media nga nagdaogiyahan Young Farmer. Ngan dito ako nakaisip nga gusto ko umintra hini nga para luwat sunod na mga panahon nga may dagihap mga kabataan nga sumubad gyud pa akon nga umintra hini nga
Young Farmer Challenge. Tungod han bulighan Kapitulyo nga ni LGU han kaibiran, gintagan ako nirahan gabay nga makumplito ko or mabuo ko ini an akon project proposal para maging maupay. Ang i-propose ko po na yan ang regional is mapalit pa ko han 60 heads nga native chicken. Hence po ito ya. Ngan gusto ko po magkaadahan tubig didiha akon area kay usa nga problema gihapon ini nga area ang tubig. Amo nga very good may na ako'y didiha ini nga kuan lugar. Ang i-propose ko po gusto ko po i-propose sa national is magkaada po han solar panel dinhi ini nga lugar kay ang dati kasi na mga nangungukoy nga ni nangiwas di kay kulanghan sugadton tubig ngan kuryente. Amo nga gusto ko bumalik ang mga Mamanwa tribe ini nga area. Solar panel nga po akon area is para po dili na po kami gumamit han akon pagkuanhan incubator ngan CCTV ngan pilit machine para diri na kami mag-alsa-alsa pakadto ubos paggamit la para po han amon pilit machine diri na po kami magkuri ang paggamit nga dito na kami ubos dili na namon magamit kay may da naman solar panel. Ininakon po enterprise name dako po nga bulig ha Mamanwa tribe. So gaditon kulang irahan trabaho ngan para latgyap makabulig han ira mga estudyante kay hirayo nga ni haira lugar han eskwelahan. Ngan makabulig gyap ha ira community ngan maging maupay ira kabutangan. Tungod hini nga akon enterprise. Dako po ini nga buligan akon enterprise ha Mamanwa tribes kay tatagaan ko pirahan trabaho nga sugadhiton kulang hirahan trabaho gusto ko nga makabulig ha era tribes nga maging maupay an era pakabuhi. Sugadituhan pag-alagahan mga manok ngan pagtrabaho hinin akon farm paglimpyo bilang miyembro ng LGBT at part ng 4-H club. Maraming salamat po sa YFC program dahil nakatulong po ito sa aking sarili at sa ating community. Maraming salamat po sa Department of Agriculture. Si Marlopan, 52 years old. Ako ang Rice Program Coordinator sa OMAS LGU Hinunangan. Ang participation sa LGU sa Rice Derby is sa planning nene, last year pa may nga nagplano nga mo-host sa Rice Derby. Pero naay mga kakulian kay wala man sad may maka-prepare. So after sa Derby sa Calbayog, ang MAPSI nag-decide nga mo participate sa Rice Derby. So with MAPSI, nainganyo may nga mo participate gyud. So ang MAPSI gyud ang pinaka una nga nagdesisyon, then among gi-refer kang mayor, which is okay naman si mayor. So we are now hosting the Rice Derby. We are really expecting dunay improvement. Improvement not only in the management sa atong mga farmers, siguro adoption sa technology nga ilang nakita kay we know nga we have machineries pero ang uban dili na maximize fully ang paggamit tungod kay dili pa nila dawat ang kuan, meaning murag wa pa mo imbibe sa ilang kultura sa farming nga mag-machinery sila. Pero with existing problem nga magka-problema ta sa manpower,
siguro mapugos ang uban o adapt sa mekanisasyon. And with rice derby nga showcase, dili na lisod nila kay naman sila ay actual nga nakita. Labi na karon nga nag-demonstrate na sa precision seeder and sa mechanical transplanter. Takog katabang ang rice derby sa local government kaya ang budget pa lamang daan nga gihatag sa DA ngadto sa mao nga activity is milyones na siya. Then ang atong mga sponsor nga private companies nag-spend gyapon sila og dagko nga budget ikumpara sa amo sa LGU nga ang budget sa OMAS for the rice derby nga magamit is ang 100,000 lang nga na-allocate. Benefit sa rice derby for this season, ang mga farmers is instead nga sila ang mopalit sa mga inputs, gihatod na sa ila nga libre. Ang ila is pag-cooperate na lamang. And even ang ilang abot, dili man kuhaan, dili man bawion sa nag-sponsor. So, maka-benefit god, mga kulang-kulang ng mga pila jud kalibo ang masave nila sa ilang farming. Base sa performance, kay sa hinunangan, usar gyud ka seed ang company ang namayagpag dati, so si Bigante. So, comparing naidaghang variety karon sa rice derby, kung kinsa gud diha ang pinaka taas og abot, most probably mo na siya i-adapt. And hinunangan with MAPSI, nagsabot na lang sila by next year nga duha na lang ka variety ang i-adapt sa hinunangan para mak-achieve na mo ang quality sa milling quality sa among humay nga ipasa dito sa market. Kung farmer preference ang atong hisgutan, they would prefer the Pioneer and Bigante. Pero with the program, kay wala may availability, so whatever is given sa program, mao na lang na ilang itanom. Then after that, kung dili maayo ang ilang experience, mahay na lang nang ila. So, ang message nako sa mga farmers is, padayon ang inyong gibuhat karon nga pagsunod sa protocol kay nagduha-duha ko last time nga dili gyud sila mosunod kay murag na sila kaugalingon nga gisubay nga pamaagi. But with the derby protocol karon nga nananom na sila, ang una nga na-observe nako nga mosunod gyud sila ang pag-change nila sa ilang planting distance. Kay previously mogamit sila 12 and 10, karon ang protocol is 8, nag-sacrifice sila og himo og bag-o nga linya nga 8. Si Dibe Odilaw, taga Manalog, Hinunangan, Southern Leyte. Karon dako og kalahian ang paagi karon kay labi na sa pagpanglanom na ay makineryas o kanang mga kuan sa gobyerno na ay mga murag hatag ba nga hinabang mga ayuda bahin sa among pagpanguma nga aron kami pod dili madak-an sa paggasto, mga binhe, mga abono, mga na ilang gipanghatag na mo. Makatabang po na ma'am, labi na ay wada mo sila mga bugas, na ay amo, makatabang namin nila. Labi na sa mga luoy pa po na mo, nga panginahanglan nila nga sa adlaw-adlaw, nga makahangyo po na mo sa among mga abot. Kung sa pag, labi na ganyan doon sa derby, takog tabang na mo karon. Kay naminusan na may gastos. Ang ahong mensahe nga unta maglahutay sila na mo og tabang og naunta nila ang pagtan-aw na mo kanunay sa among pagka-farmers. Nakon ngaran Samuel Adlaw, taga Manalog. O nakon hagna kuan ito kagantang 11. O moabot ka to ito katrosin kuan sa gatos kasako. O 400 kataro. Mao pa iton hybrid kay madako iton abot adto. Diri sugad iton mga inbred nga grogote ladto kay kun inbred akong tanom adto maabot ra kun 200 ka
lata 50 ra kasako. Katunga ko dito na kuan. Nataas. Oh, pay ini kay mayada man libre fertilizer. An kuan amon hagna binhe libre man iton binhe. Maupay kana aton gobyerno nagtabang niton mag-uma didi. Kay para dili dito inon dakon magasto ba. O ano maupay kay nagbulig hira aton pagkuan. Paggasto sa pag-uma. Dili sugad aton uban cropping wala mag-uma ganito tanan maggasto. Tika na to pag traktor, hanto pag hagna, hanto pag ani, waray bulig aton gobyerno pro. Kayo maada na dirbe, maupay na dito. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Alright, adto na patian naton an istorya san pagkamanilampuson sa naton mga paraguma, unan aton Young Farmers Challenge, nga awardee nga si Reynald Almen, nga naton mga rice farmers tikang didto sa hinunangan. Nga kundiin pinaagi sa rice derby in talaga nga nabuligan sira nga mas mapahitaan sa nera kita. Pinaagi sa sini nga mga bag-o nga pamaagi nga kundiin mas naghitaas liwat an era produksyon o an era ani. Ngan sa pagkayanam naman mga kaagri, dire na naton pa ihaon kadto naman kita biyahe kita pakadto sa Central Visayas. Ngan aton naman pamatian nga naton hilingan an istorya san pagkamanilampuson sa asosasyon sa mga parag-uma nga kundiin talaga man gud nga makakahatag liwat sa aton san istorya san inspirasyon. Mao adin an istorya san pagkamanilampuson san Pestales Agriculture Cooperative. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Welcome to Biyahing Agribase Central Visayas Series. Being at the center of the archipelago, Central Visayas is a strategic location for agribusiness in the country, especially with Cebu positioned at the trading center of the region and in the country. Because of this, agribusiness investments are very promising with a lot of opportunities for the young agripreneurs. In this Biyahing Agribis, Central Visayas is proud to present a youth-led cooperative, the Pestales Agriculture Cooperative of Argao, Cebu. It was founded by a group of young professionals advocating for sustainable agriculture through naturally grown vegetables and herbs. Pestales is a youth-centered co-op which also empowers children and encourages them to engage in farming while continuing their studies. While this group is assisted by other government agencies, we are very proud to tell you that the Department of Agriculture Region 7 is at the forefront of helping this youth-led cooperative. We hope that with this episode, we can provide inspiration to our young farmers and entrepreneurs. Samahan nyo kami sa Biyahing Agribis Central Visayas Series Episode 1. Thank you very much and good day.
matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda ng ating bansa, ipinapatupad ng kagawaran ng pagsasaka ang katuwang sa masagalang ani at mataas na kita o kadiwa ni Ani at Kita program. Nilalayon ng programang ito na siguraduhin na may sapat at ligtas na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Isa rin sa layunin ng kagawaran na linangin at paunlarin ang kakayahan ng mga farmers cooperatives and associations upang tumaas ang kanilang produksyon at mas lumawak ang kanilang operasyon. Samahan niyo po kami dito sa probinsya ng Cebu sa unang episode ng Biyahing Agribiz Central Visayas Series. At laging tatandaan, sa pag-aagrikultura, pag may sipag at tiyaga, siguradong may kita. Mga ka-Agribiz, mula sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Central Visayas, ako po si Marilyn Payusan. Mga ka-Agribiz, ako naman po si Mike Binihagan. Sa episode na ito, itinatampok namin sa inyo ang isa sa pinakamaunlad na kooperatiba ng Central Visayas, ang Pistalis Agriculture Cooperative o PAC. Isang youth farmers organization na matatagpuan sa lungsod ng Argao, probinsya ng Cebu. Isa rin sila sa benepisyaryo ng Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance Program ng Department of Agriculture. Ito ay malaking turong sa kooperatiba upang mas lumawak ang kanilang produksyon. Isa rin sila sa mga kadiwa recognized suppliers ng ahensya. Ang pangunahing layunin ng PAC ay himukin ang publiko na tangkilikin ang mga masustansyang pagkain at nais din nilang baguhin ang imahe ng mga magsasaka ng ating bansa. Sila ay kilala sa kanilang produksyon ng mga organically grown herbs and vegetables. Sila rin ay kilala sa pagpoproseso ng mga organic tea, tulad na lamang ng moringic tea, turmeric tea, moringa powder at iba pa. Tara, samahan niyo kaming saksihan ang kwentong tagumpay ng Pistalis Agriculture Cooperative. Welcome to Pistalis Braveheart Farm! Hi, ako po si Ginalyn Arcelias Intoy, Chairperson of Pistalis Agriculture Cooperative. So, ang ibig sabihin po ng Pistalis is People Ecosystem for Societal Transformation, Advanced Leadership, and Economic Sustainability. Kami po ay isang kooperatiba. Na-registered po kami last May 3, 2016 sa CDA. Our business is we are into processing sa mga herbal products namin. So, nagpa-process po kami ng mga pure turmeric, pure moringa powder, 10-in-1 herbal drink. So, we have also liniment oil, the ointment. Sa ngayon po, marami po kaming ginagawa and we are engaging into farming also. So, ang ginagawa po namin ngayon, itinuturuan din po namin ang aming mga kabataan to go back into farming. At the same time, mayroon po kaming mga services like mayroon po kaming processing plant, mayroon po kaming wellness center, training center, and then isa din po sa binibigay namin na serbisyo ay ang aming pong health and reflexologies. So, mayroon din po kaming mga catering at saka dito sa Braveheart, in-open din po namin to as a tourism, farm tourism, na nagbibigay din po kami ng mga services kung sa birthdays, kasal, or sa mga binyag. Pero ang siniserve lang po namin dito is mga vegetarian dishes. So as of now po, we are a learning site of ATI. At the same time, just last month, we are being granted as a farm school of TESDA. So yan po ang mga major na ginagawa po namin. Nagsimula kami 2015 pa. So, that's part of organizing also. Pero na-registered kami since 2016, doon kami nag-umpisang magnegosyo. Nung nagsimula kami, it wasn't easy. Kasi we experienced lots of detours. Dahil hindi kami taga-Argao, hindi kami tanggap. Pero that is our motivation also to go on and to prove na kahit hindi kami taga dito, pero nakakatulong naman kami sa iba. Like wala kaming makain for 7 months halos. Naglugaw-lugaw lang kami. Yung mga kasamahan ko, nagtitinda kami ng mga pancake, mga panbisaya, mga ice candy. Naglalako kami sa kalsada
for us to be able to be sustainable and to survive. So, hindi po madali yung mga aso namin, pinapatay nila. So, yun yung pinagdadaanan namin. So, hindi kami tumigil din. At saka, isa pa din doon, nag-umpisa kami sa Kalaryuhan. Yung pera namin na nilagay namin doon, then, here's El Nino, namatay lahat ng mga tanim namin. Wala, kunti na lang natira sa packet namin. So, yun ang isa kasi wala na kaming pera na pang-start. Ang first product talaga namin is liniment oil. Ito. So, yan yung first product namin. We just started at 1,000 pesos. Way back 2016. Talagang nagsimula kami galing sa aming mga packets. So, nag-ambag-ambag po kami lahat ng mga friends ko. Nag-umpisa kami, 4 lang kami. Since na nag-umpisa na kami out of 1,000 sa aming liniment, so within our friends, binibintahan namin sila hanggang sa umabot kami ng 5,000. Then after that, since na-registered naman kami, so it so happened also na that time may seminars na conducted by the Department of Agriculture. Una po namin natanggap na tulong ay galing po sa Department of Agriculture worth 25,000 soft loan. So yun po yung umpisa talaga na nakabangon kami at nakapagsimula kami kasi from there, nakabili kami ng aming mga raw materials at saka labeling namin. Number 1 na produkto po namin is Pure Moringa. So Pure Moringa, may malaki po tayong demand nito, supposedly. 20 tons a month from Unilove and 20 tons a month ang Pure Turmeric din. Pero hindi po namin kayang bigay kasi kulang po kami ng mga machines. Kulang din kami ng mga raw materials. So, at the same time, ngayon lang din, may galing din San Francisco na gusto din kumuha ng 20 tons a month ng Pure Moringa na to. Ang problema lang po talaga namin sa ngayon, hindi namin masustain yun kasi wala kaming mga documents sa BFAD like LTO na hanggang ngayon hindi pa rin siya na-approve. So, isa po to. So, as what I've said a while ago, ang turmeric din, may demand din tayo nito na 20 tons a month supposedly came from Unilab, pero hindi rin namin mabigay yun. Iyan po. At isa din sa pinaka-bestseller namin ay aming 10-in-1 herbal drinks. Ito po yung talagang bumuhay sa aming kooperatiba hanggang ngayon na talagang ito yung pinaka-in-demand namin. So, mayroon din po tayong liniment oil. Ito po talaga ang nag-umpisa kami. Ito yung first na product namin, 2016. So, at saka ito po yung ointment natin na best para sa mga insect bites at saka sakit sa ulo, no? At saka ito yung massage oil natin kung ayaw nyo ng medyo mabaho. So, ito po is kanang aromatic siya. So, ito po yung mga produkto namin sa ngayon. Kinukuha po namin to sa mga farmers partners natin sa Confed. This is 37 Farmers Association na sila yung pinapatanim namin ng mga raw materials namin. Like, for example, malunggay, turmeric, ginger. Sila po yung pinapatanim namin para source of income na rin namin. We are helping them also grow. Dito sa Braveheart Farm, nagtatanim din naman kami ng mga raw materials namin talaga. So far, hindi pa naman talaga kami nagkukulang kasi mayroon naman talaga mga farmers na nakakapagbigay pa sa amin ng supply. Yung machine na kailangan namin para ma-serve namin ang Pure Turmeric at saka Pure Moringa, kailangan talaga namin ng malaking facilities at saka maraming drying machine. Kasi sa pagtanim naman ng mga raw materials natin, mayroon naman tayong 37 Farmers Association which already started planting. Marami pa po talaga kaming kailangan. So unang-una po talaga dito na ma-improve pa namin yung mga ginagawa namin na produkto is yung BFAD. Kasi dahil dyan, hindi kami makapag-display kahit saan. Na dapat is makatulong na talaga yun sa amin na malaki. So FDA po talaga yung number 1 na kailangan namin ngayon na magkaroon po kami talaga ng license. Isa pa doon is mga machines, major namin na kailangan. Kasi kahit naman dito, marami namang demand dito, pero hindi lang din namin masupply kasi kulang naman kami ng mga machineries. Ang 10-in-1 namin kasi since ito talaga yung pinaka-in-demand namin ngayon, tatlo kasi siya may 150 grams, mayroong half kilo and may 1 kilo. Ang aming 10-in-1, kailangan na pag makaproduce kami ng 150 kilos powder, kailangan namin ng 75 kilos of ginger and 75 kilos raw of turmeric, 1 kilo of moringa, half kilo of lemongrass, and also guyabano of half kilo
pag ma-produce na namin siya, ma-pouch namin siya into a half kilo, so makagawa kami ng 150 pouches every week. Ang aming pure moringa din, ang process namin is every month. So every twice a month, ang raw materials na gamitin namin na malunggay is 75 kilos. So ang output niyan is just only 3 kilos. Ang atin namang pure turmeric powder, 75 kilo na raw, pag ma-process na siya into a powder, this is just only 4 1/4. Ang ating ointment naman is gumagawa kami nito na 600 pieces and every 2 months. Yun yung volume natin. So, ang ating massage oil, and every 2 months or 3 months, isang beses lang kami nito nagpo-produce, pero gumagawa kami ng tag 150 bottles or 200 bottles. Unahing layunin po talaga ng aming negosyo is to promote healthy lifestyle. At the same time, isa po talaga sa tinutukan namin sa ngayon ay ang kabataan po talaga. Kasi naniwala po ang Pistales na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Tinitraining namin sila kung paano po sila bumalik sa pagsasaka. Kasi sa nakikita po natin ngayon kasi, ang mga magsasaka ay matatanda na po talaga. So isa po sa nakita namin na crisis na mangyayari in the future kung wala na pong susunod na mga generation na magsasaka. So isa po yan sa mga tinutukan talaga namin ngayon na mag-engage talaga sila. At gusto po namin ipakita na sa farming may pera. Kasi sa ngayon po kasi talaga marami ng kabataan na ayaw magsaka. Kasi akala nila isang madumi na trabaho at walang pera doon. So gusto po namin ipakita sa kanila na sa pamamagitan ng pagsasaka ay may pera po, kung saan yun po ang ginagawa namin ngayon. Nag-engage kami sa negosyo na to kasi nakikita namin talaga, especially sa farming, since we are agriculture, na hindi madali ang pagpa-farm. At saka sa nakikita namin, ang mga farmers ngayon, bakit lalong naghihirap? We want to change also the face of farmers na hindi lahat ng farmers is matatanda na at hindi lahat ng farmers isunog talaga sa araw. So, yun. At saka gusto lang talaga namin talagang makatulong din sa mga farmers na gumaan din, uplift ang living of status din nila through farming. Number one, ang inspiration talaga namin is mga farmers. Since na-met namin sila sa Kaleryohan, it's really an eye-opener for us na bakit sila naghihirap pa rin. Pero bakit maraming middleman? Hindi lahat. Pero bakit maraming middleman ang yumayaman? Bakit napababayaan natin ang source ng kinakain natin? May mali. At yun yung nakita namin na sila ang inspiration namin na hindi dapat ito mangyayari at kailangan silang tulungan kasi sila ang tagapagpakain sa mga nakakarami. Ang number one namin na challenges na kinakaharap na namin sa ngayon talaga is marketing. Marketing at saka distribution kasi kulang po talaga ang pwede naming paglalagyan ng aming mga product. Tapos dumating pa to si pandemic, talagang na-decrease yung sales namin. Pero talagang ganun, wala naman tayong magagawa doon. So ang isa sa strategy na talagang ginawa namin ay lumapit kami ulit sa mga agencies na pwedeng makatulong sa amin. So, ang isa talaga doon is mga trade fairs. Malaking tulong po talaga sa amin yung mga trade fairs at saka yung mga ibang dealers namin at saka yung mga members namin is our dealers also as a source of their livelihood. So, malaking tulong po talaga yung ginawa ng mga government agencies na kung saan yung trade fairs, ini-invite kami like DTI and DA na hindi po talaga kami pinabayaan hanggang ngayon. Yung mga existing market namin ngayon is unang-una nasa SM kami. So, andito sa Eco Village, andyan at saka dito sa Braveheart Farm, andun yung product natin. Tapos sa Vivo Place every Saturday. And then every Wednesday sa VTC. And then meron din sa mga cooperatives din na partners namin, nagdi-display din sila at nagtitinda din sila ng mga products natin. So, at saka mga trade fairs din ngayon
So nagpasalamat din kami doon at yun yung mga strategies na ginagawa namin. At saka since this is the new normal, online selling din yung ginagawa namin. Unti-unti talagang lumaki at saka natulungan din kami dati sa maraming trade fairs hanggang sa mga may distributors kami na nakatulong talaga na naka-acquired kami ng land. Tapos as you can see, pag makita nyo yung Eco Village namin, ando yung mga facility natin wherein tulong po yon ng mga government agencies at saka sa mga partners namin. Ang laking tulong po kasi nakakatulong din sa mga members natin. Ngayon po, marami kaming partners na mga farmers associations din. Galing sa tulong ng mga government agencies sa amin, kami na rin po ang tumutulong sa mga partners natin na mga farmers association. Nagbibigay kami ng mga trainings like conditioning workshop, strategic planning, yung mga ganyan po yung mga binibigay namin sa kanila at saka mga farm inputs and mga seeds. Sa ngayon po talaga yung ginagawa namin, nagpo-focus din po kami sa mga farmers. Kasi yun lang naman ang matutulong namin sa kanila. So, for example, dito sa Argao, isa sa nabigay namin talaga yung kuryente na wala dati ang barangay na yan. So, isa yan sa nagawa ng Pistales din na nagkakuryente yung ibang tao. Isa din dito sa Brave Heart kasi ang laki ng lupa na bigay namin sa kanila para madaanan nila. Gusto lang namin talagang tutukan kung ano talaga yung problema na hindi nakikita ng nakakarami. Which, through sa ginagawa namin, mapatunayan namin sa kanila na doing farming and value added, may pera talaga. Hindi naman kailangan na mag-umpisa ka, malaki talaga ang puhunan mo. Kahit maliit lang ang puhunan mo, basta may believe ka talaga sa sarili mo at ang kasama mo din ay andyan para tumulong sa'yo, hindi po mabigat yun. At kailangan lang determinasyon na walang kahit na sinong pipigil sa'yo as long as alam mo yung ginagawa mo at determinado ka talaga sa lahat ng pagsubok. At kahit na anong pagsubok na dumating, wag lang talagang bibigay. Kasi sa lahat ng pagsubok, mayroon namang solusyon. Kung ano yung inumpisahan mo, kailangan mahal mo yung ginagawa mo para magiging mas sustainable ka. At saka, number one doon is yung passion and compassion at the culture and values, most especially. And we have to work with God. Kailangan talaga, mahal talaga nila yung ginagawa nila at alam nila kung ano yung pinasok nila para hindi sayang kung paano sila nag-umpisa. At whatever the trials along the way, don't stop dreaming. If you dream now, dream big. And work for it, na just magsalita ka lang, hindi ka naman kumikilos. Kasi ang kailangan naman talaga ngayon ay ang sustainability din sa ginagawa natin at proper na pag-iya din sa mga members. So, yun po yung ginawa ng Pistales. First, I'd like to thanks to our Creator, na nagbibigay ng blessings, graces sa Pistales. And of course, sa mga members na hindi talaga sumuko kahit wala na kaming halos makain, na talagang hawak kami na nagpatuloy kahit na maraming criticism na ginawa sa amin, hindi kami tumigil. At saka dun sa mga government agencies like DTI, DOST, sa mga partners namin, Farmers Market, at saka sa province of Cebu, of course. And the Department of Agriculture, API. I want to highlight the Department of Agriculture kasi doon talaga po kami nagsimula. Yung walang magtitiwala sa amin. Sila lang yung nagtiwala sa amin na magpautang na hindi talaga kami pinabayaan hanggang ngayon. And of course, the Life Bank Foundation na tinulungan kaming maka-acquired ng lupa. At hanggang ngayon, looking forward and rest assured that Pistales will be your partner in this nation for us to be able to sustainable. Ang masasabi ko po sa experience ko personally sa pag-agriculture ay napakaganda po na profession. Unang-una po, marami kaming natutunan at marami din po kaming matutulungan, lalong-lalo na po yung mga kabataan. So, ini-encourage ko po yung mga kabataan na naniniwala na wala pong pera dito sa agrikultura, nagkakamali po kayo. Kasi base sa karanasan namin, hanggat nagtsatsaga at nagsisikap po tayo, hindi po pwede na hindi tayo kikita.
ang totoo na pera nasa agrikultura po kasi napaka-diverse po ng agriculture. So, ang masasabi ko lang, magtulungan po tayo para sa ikabubuti po at ikakaunlad ng agrikulturang Pilipino. Pwede naman po silang mag-visit sa Facebook page namin, Pistales Agriculture Cooperative, at pwede rin po silang tumawag sa number namin na 0917-116-9794 at hanapin lang po nila si Sheila May Alayon. Kining tanan among gidalit kaninyo aron makahatag og inspirasyon ug aron makaagni sa atong mga kabatanunan nga moapil sa atong kalihukan sa umahan aron makabot nato ang taas nga kita ug ang igong pagkaon sa atong nasod. Dako kayong namong garbo nga kining mga kalampusan nga inyong naangkon karon nagagugmikan kini sa inyong gugma nga ang atong pagkaon sa nasod aduna pagihapoy mo padayon pag-alima. Lisod kung atong pasagda na lang ang atong mga ginikanan nga matud pa sa Philippine Statistics Authority nagkatiguang na ang atong mga average farmers. Mao na nga angay mupaduol ug mo tabang ang atong mga batan-on aron mo padayon ang atong isog lig-on nga pakigubat ining atong giatubang nga pandemic karon. Sa ngalan sa Department of Agriculture Region 7, ako abot sa among dako kaayong pasalamat og atong agnihon ang atong mga batan-on nga mobalik sa umahan og padayunon nato ang atong pag-produce og pagkaon sa atong nasod. Daghang kaayong salamat og akong usbon, congratulations kaninyong tanan. Maayong adlaw. Inyo na pong natunghayan ang kwento ng Pistales Agriculture Cooperative. Maraming salamat po sa inyong panonood sa unang episode ng Biyaheng Agribiz Central Visayas Series. Sana'y nagsilbing aral at inspirasyon sa inyo ang hadikain ng kooperatiba na baguhin ang imahe ng mga magsasakang Pilipino. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode at sabay nating tunghayan ang iba pang kwentong tagumpay ng iba't ibang organisasyon sa sektor ng agrikultura sa kabila ng banta ng pandemya. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming social media accounts para lagi kayong updated sa mga mahalagang impormasyon patungkol sa Biyaheng Agribiz. Daghang salamat ug mayong adlaw sa tanan. Sa pag-aagrikultura, pag may sipag at tiyaga, siguradong may kita. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Yes, adto anaton balik tanaw nga istorya san pagkamanilang puso naton biyaheng Agribiz dito sa Central Visayas nga kundiin aton nahibaruan an ini nga istorya san Pistales Agriculture Cooperative. Nga kundiin talaga man gudano apisar san era mga kakurian, mga challenges nga ginatubang sirain nagpadayon, 'di ba? Para makahatag san inspirasyon ngan san kita para sa mga parag-uma dito sa Central Visayas ngan para maging sustainable an sektor san agrikultura. So ini kaupay kay Sir Liwat nakatutok para sa mga young farmers mga kabataan nga mga parag-uma nga kundiin asya man gud sira an mga magpapadayon para maging manilampuson pa an aton sektor san agrikultura. Bueno mga ka-agri, hinaton ta nga kamo ina-inspire sa naton mga magkadrodilain nga istorya san pagkamanilampuson sa naton mga parag-uma matikang dede sa aton rehiyon Eastern Visayas ngan sa aton hipid nga rehiyon sa Central Visayas. Ngan nga da nagtatapos mga ka-agri sa naliwat nga mahinungdanon nga episode san usapang agrikultura. Damo nga salamat sa nga tanan nga naghiling nga nagsubaybay sa naton yan na episode. Ngan damo liwat nga salamat sa aton nakaupod sa Master Control, Sir Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro.
Giniimbitahan kam namon naman nga dumuyog sa aton masunod nga programa and morning report. Ngan mga ka-agri, permi naton hinumduman nga naton mga parag-umangan mga risda siraan backbone san aton sosyedad. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako Troy ni si Suzette Pretencio. Nga naton oras, 1 minuto sa naglabay sa alas 6, din naman kami niyo otro buwas nga adlaw sa pares nga oras ngan sa pares nga estasyon para sa aton kompas nga naton kasugbong sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.